Hi guys! Yan! Welcome back again to my YouTube channel! Kumusta, Evelyn? Good morning po sa lahat. Sa Dong's Vlogs. Andito na naman po kami ni Dong sa Dong's Vlog. At saka pinuntahan talaga ako ni Dong dito. So first meet natin, 2025. First meet, 2025. Kasi last nakita tayo, ano yun, December 2024, nasa ano? Nasa school. Ano yun? After ng nasa school. Pinas. Dumating na tayo sa school. Nasa simbahan. Oo. Christmas party yun. Tapos nung umuwi ka, galing Pilipinas. So, hindi pa tayo nakita after nung umuwi ako. So, first time namin magkita ni Dong after 2024 to 2025. First meet namin po. Kasi minsan maraming nagre-request, kumusta ka na daw? Yun kaya pumunta ko dito tapos may dala akong konting. Oo. Tsaka may pasalubong si Dong. Hindi ko alam na from paborito Philippines. pala ni Evelyn yung... At paborito ko pa yung Argentina. Hindi. Corned beef. Ano yung... Corned beef yun, Argentina. Carne Norte. Carne Norte pala. Ang ano niya... Corned beef. Oh, hindi siya corned beef. Carne Norte siya, pero ang ano niya is CDO. CDO. Oh. Okay. Yun, CDO. Yun, CDO. Yun, so, kumusta, Evelyn? Tamang-tama na ano... May bangs ka na. Tama kasi may bangs na ako. 2025 talagang nag-iba. Nag-revelasyon si Scarlett, si Evelyn. Nag-iba yung design ko. So, 2025. Sabi nga nila, bagong buhay, bagong taon. Diba? Baka, syempre, Evelyn, baka magulat sila, nag-iba din yung itsura ko. Thank you pala sa hair and makeup ni Evelyn. Siya yung nag-ayos sa akin. Kumbaga, ngayon lang to, guys. Kumbaga, tinatry lang namin yung... Kasi, di ba nag-ano ka? Nag-ano ka ngayon, nagtitrain ng makeup. Ako yung pinag-practicean ni Evelyn. So, ngayon lang ninyo makikita to. Sa next vlog, wala na to. Ngayon lang. First time in my life, guys, na ginanito, ni-renovate ni Evelyn yung mukha ko. Ayan, so ngayon lang to. Ito, ano to? One day lang na kulay-kulay. One day na color. Nano ko siya. Tapos yung style ng buhok niya, one day lang yan. Pwede siyang i-wash out. Tsaka yung makeup niya, pwede siyang pang 24 hours. Pwede siya. Pero mag-ano na ako bukas. Kasi may work. Bukas ka na mag-ano, Dong. Bukas maligo para bukas. Ngayon, sa ano mo, sa whole day na ano mo, half day na makeup mo, ma-enjoy mo siya. Para lang to sa interview mo, kaya para lang to sa interview sa 2020. Kasi nga, bagong buhay, bagong taon. Bagong pag-asa. Bagong pag-asa. So, kumusta na ang buhay? Speaking of bagong buhay. Tamang-tama kasi pinuntahan ako ni Dong. At ako ngayon, malaking pagsubok sa akin ang 2025 na dumating sa buhay ko talaga na bagong ano talaga sa akin. Bagong buhay na tatahakin o tinatahak ko. na? Tatahakin na tinatahak na ngayon. Grabe, no? Yung mga hindi mo alam na mangyayari. Hindi ko to inaasahan. Akala ko yung 2025 na sabi nga nila, you need to reveal who you are. You need to reveal na ano ba yung buhay mo? Really, ano ba yung buhay mo? Ano ba yung dapat mong matutunan sa buhay mo? What you want to change from 2020 plus before, nga 2024 ngayon, 2025 na. So, ang na-realize ko in my life, Dong, na hindi mo pala dapat pagkatiwalaan na kahit sa loob ng bahay mo, Dong. Kahit sasabihin mo na pamilya mo, na-realize ko yan, Dong, na you don't need to trust everything. Na hindi mo ifo-fall yung trust mo 100%. Dapat magtira ka pa rin ng trust mo, kailangan kalahati, Dong, 50%. Kasi pag ibinigay mo yung trust na yon in full, akala mo kasi pamilya, akala mo kasi yun na. Yun pala, hindi pa. Yung pa pala na akala mo ilang taon na kayong magkasama, akala mo ilang taon na kayong, yung pinagkatiwalaan mo sa buong buhay mo, Dong, hindi lang buong buhay mo, kundi pati mga anak mo. Alam mo yung alone ka lang, nagkaroon ka ng 2 anak, nagkaroon ka pa ng 2 anak, so ikaw na isa ka lang, naging 5 ka. Yung 5 na yun, ipapagkatiwalaan mo yun sa isang lalaki. Ibubuhos mo yun lahat, Dong, para pagkatiwalaan yung bilang pamilya, pero mali pala. Akala ko yun na eh.
Pero iba, dong. Kinakailangan mo pala na don't give too much love. Don't give too much na lahat kasi ng too much nakakaano eh. Ika nga sa kanta Nag-iiba? na too much love will kill you. Yes, ganon. Too much love will kill you. If you give too much, it will hurt you. Kung dapat pala hindi lahat ng bagay na ano ba yan? Dapat mong pag-anuhan na ibigay lahat to. Hindi mo dapat pagkatiwalaan lahat. So, ibig mong sabihin, ito yung, ang nangyari sa'yo ngayon, ito yung pinaka-worst na nangyayari sa buhay mo. After ng mother ko dong, after nung mamatay yung mama ko at saka yung brother ko, ito yung third na worst in my life na nangyari ngayon. Kasi, para sa akin dong, kung ako lang, no worry, I can give chance more than whatever. Pero dumating na kasi to sa punto na anak ko naman ang nangyari. Alam mo yung katapos ng ina mo, katapos ng kapatid mo, katapos sa sarili mo, tapos ngayon, anak mo. Na wala nang sasakit pa na sarili mong dugo, sarili mong laman, makikita mo sa isang grabing tragedy dong. Alam mo yun? Yung sarili mong anak, sarili mong dugo na makikita mo sa hirap, you cannot explain. Kasi akala ko dati yung masakit lang yung ina mo, yung kapatid mo, pero ngayon dumating sa punto na anak ko dong. Doon ako nahirapan. Kasi I never expect na sa loob pa pala ng bahay may ahas, dong. Alam mo yung ganun, na hindi mo inaakalain na kasama mo ng buong buhay mo o kalahati ng buhay mo, yung pala, nasa loob lang pala ang ahas. At I never expect that long. Kaya doon nasaktan ako. That I never expect. Kailan pa ito nangyayari? Kasi nalaman ko lang dong nagsimula? last 2 weeks, Friday, na dumating yun na pinagdasal ko yun dong kasi hindi ko na kaya dong. Matagal ko nang sinasabi sa sarili ko na I can't anymore. Pero sabi nga ng Panginoon, pag hindi sa tama, kahit anong gawin mo, it will never get solution. Pag hindi pa sa tamang panahon. Dapat talaga tumungtong sa tamang panahon. Na kahit anong problema mo, malulutas mo sa tamang panahon dong. So last 2 weeks nalaman ko siya dong Friday, nagdasal ako. Lord God, I surrender all my problem to you. Sabi ko, I surrender all my problem because I can't anymore, I can't sleep anymore, I cannot eat anymore. So I'm thinking only with this problem, how can I solve it dong? Alam mo yung ganun? So, nagsabi nga yung anak ko na, Mama, I have something too much important to tell you. Parang sa akin, pumasok na yun yung asawa ko. Kahit hindi pa niya sinasabi yung pangalan, pero yun ang pumasok sa akin. Dong. Sa akin, gusto ko umuwi sa bahay, pero hindi ko magawa kasi nga, susunduin ko pa yung mga anak ko, 2. So, inantay ko yun hanggang makarating ako sa bahay dong. At this time, my daughter was waiting for me sa bahay. Tapos sabi niya sa akin, Ma'am, I have too much problem. But only just now, Mama, I will open up to you. Natatakot siya na sabihin sa'yo. Yes, natatakot siya doon kasi sabi niya, Mama, it's already long time that happened to me. I tell her what? Tell me what? Sabihin mo sa akin, ano ba yung problema mo? Tapos nang nag-open up sa kanya, may nangyari kasi sa akin, Mama. Alam mo dong, this word. Nanginginig ka? Nanginginig ako na hindi ko maintindihan. Sabi ko sarili ko, I hope na hindi to yung nasa utak ko ngayon. Hindi to yung sabihin niya sa akin. I hope so, sabi ko. Kasi kung iba, mapapatawad ko pa Pero ito yung nasa utak ko na, kung ito yung lumabas, I never say sorry. I never say get a chance again. Sabi sa dong, Mama, may nangyayari sa akin na hindi mo alam sa asawa mo. Yun na, pinagtapat niya sa akin na ganito ang nangyayari, personal. Sexual dong. Na hindi ko maintindihan kung papaano ko makakayanan yun dong. Ganun talaga po maraming anak. Lalo pa maliit ang bahay mo, pero
Ngayon pa lang yan na maliliit sila. Ngayon pa lang nag-i-start muli ako sa buhay ko. Pero darating yung time Pero na son- ano yan sila. Darating yung time na yung kalma na yan sila pag mga malaki na, nasa 7, 8, Oo. yun, mag-iba Ganon. na. Mag-iiba na yung ano nila. Ay, anong kinain mo? Or anong ginagawa mo? Anong pinaglihim mo sa kanila? Ba't gano'n yung dalawa? Or lahat ba sila? Or Rice. yung dalawa lang? Hindi, parehas lang yon. Parehas sila dong nung bago, mga ano ka rin, yung unang mga anak ko, ganun din sila ka-hyper dong. Pero tuwing na ano na sila, nag-iiba kasi dong para sa akin kasi dong, depende rin kasi sa pamilya kung nanay mo, papa, yung tatay yun nila, pala yun. ganun. Yun pala. Oo, kung paano sila itrato, kung kalma ba sila. Nagiging ganun sila dong, hindi sila So, sa tingin mo na mapakali, saan? Sa side ng papa? sa relasyon. Kasi pag ang relasyon hindi kasi maayos dong, pati yung mga bata nafe-feel nila yun ganun dong. pala yun. Napapansin mo yung mga iba behave, yung mga gano'n. Kasi nakikita sa family na maayos yung papa nila, maayos yung ano nila, maayos yung relationship nila. Na ano kasi yun sa mga bata dong eh. Na-adapt? Na-adapt nila yun. Pag nakita nila yung family na hindi maayos, sila din nagiging natitrigger din sila dong. ganun Parang pala yun. dumataling sa punto na, sabi niya, ay, paano ako magiging kalma? Pamilya ko nga hindi kalmado eh. So tayo pa kaya? So sila ang naapektuhan dong, affected sila sa lahat ng nangyayari. Kahit hindi man nila maintindihan dong, pero affected ang mga bata. Yun pala yun. So back to ano tayo? Topic. So ngayon, ano yung mga plano mo ngayon? So ang plano ko doon Tapos ang ngayon, mga dong, pangyayari. happy ako kasi alam mo pa, kahit na ganito yung sitwasyon ko ngayon, alam ko naman sa buhay ko at sa sarili ko doon, noon pa na even wala akong asawa dong, I can manage or I can make my children grow up alone. I can stand na wala akong asawa. Hindi mo kasi kailangan doon ng asawa dong kung makaka-problema lang sa'yo. Ang kailangan mo ng katuwang yung susuportahan ka, kalmado yung mga anak mo. Priority yung mga anak mo pag may mga anak ka na, hindi na yung ikaw. Wala na yun. Hindi mo maiisip no, okay lang yun, ganito, mahal ko naman. Hindi mo yung dapat i-ano-nudong. Kasi pag mga anak ka na, unang-unang priority mo yung mga anak mo. Kahit wala ka, it doesn't matter. Oo nga. Yun ang pinaka-ano sa akin. Pinaka-importante Importante. na maging priority ko yung mga anak ko. Kasi kung dumating man ang lalaki dong, automatic yun sa akin pag makita kong kalma yung mga anak ko. Ganon. So ang plano ko yun ngayon dong, na nag-iisa ako. Of course, unang-una, I want to settle first my children, how they get calm, they get again normal. Maibalik sa kanila yung normal na paano kami dati, na may mga bago na akong anak. Paano naming i-manage araw-araw yun na hindi kami nervous, hindi kami nag-aaway-away, hindi kami, dumating man yung pag-aaway-away na yun dong, pero hindi yung brutal. Alam mo, yung ganon. Yun ang gusto kong maranasan ng mga anak ko ngayon. Yung calm. Yung peaceful. Ganon. So, ang tanong ngayon, what if dumating yung time na gusto niya manghingi ng sorry, mapapatawad mo pa ba siya? Siguro tao lang naman tayo, mapapatawad ko siya, but I never forgot what he did to me. Sabagay. Mapapatawad ko siya, pero hindi na pagpapatawad dong na I can forget what he did. Hindi pwede. Kasi kahit nga yung Panginoon napapatawad ng kahit ano pang mga kasalanan ng tao. Kung makipagbalikan pa siya sa'yo, No. This is for me a close. Talagang close ko na. Pag ito ang mangyari, kasi noon pa man gusto ko nang humiwalay dong. Nagkataon talaga na binigyan ako ng pagkakataon ng Panginoon na sabi siguro, every time I give reason to give up, you don't want. Pero siguro naging ano to sa akin, naging open eyes na this is the right time na kailangan mo lang mag-give up. Kasi hindi na tama. Parang yun yung Naging wake up nagiging call. way na, Yes. Naging way to sa akin na parang di na tama yung ginagawa sa'yo. Bakit ka pa nag-i-stay? Bakit mo pa binibigyan ng chance? Kaya naging wake up call to sa akin do. To move away and then to get also my worth do. Kasi alam mo yung lalaki na yun na lahat na ginagawa mo, lahat ng ginagawa mo dong. Pero yung worth mo, hindi niya nakikita dong. Kung sino ka ba? Ikaw pa ba yung babae na yun na matapang ka? Pero pagdating sa ganyan dong, wala
Kasi you love. You give your love, you give everything, and you give what you have. Dong. Nagiging ano ka? Nagiging zero ka doon, kahit kaano katapang. Oo. Ganon. So ngayon parang back to reality ka kung ano yung dati na nangyayari sa'yo na yung tinataguyod mo yung mga bata, nadagdagan lang ngayon ng dalawa. Yeah. Parang ganun. Gusto kong ibalik yon. Kung sino ako, na ako yung nanay na hindi ko pinapahirapan yung sarili ko. Alam mo yon, mahirapan ka man sa mga anak mo, okay lang. Pero hindi sa lalaki na hindi mo worth. Na hindi nakikita yung worth mo. Kung sakali may dumating na naman, magpapatibok ng puso mo, o ano, tatanggapin mo pa ba o mag-focus ka muna sa mga anak mo o ano? Unang-una dong, tao lang ako. Kung mag-open man ako sa sa heart ko, kung magmahal mo ako ng bago, siguro oo naman, walang problema sa akin 'yon. Pero dong may may sinasabing yung may target na ako sa buhay ko. Alam mo yung dati na okay lang sa akin, magkapamilya ko. Pero ngayon ang hinahanap ko ngayon kung anong ipag-aano mo sa akin? Ano yung sasabihin mo sa akin? Anong meron ka? Parang gano'n. Yung parang... Maging na lang, practical ka. May bahay ka ba? Oh. May auto ka? May trabaho ka? Kasi kung wala yun dong ayoko. Alam mo yung ganun? Kasi nagdaan na ako sa mga wala Ako yung nagpapakain. Ako yung nagbibigay. Dumating yun sa punto ko dong. Dumating na ako sa stage 3 na ako lahat. Ginagawa ko lahat. So, ang ibig mong sabihin, parang ginamit ka lang. Yes. Dumating tayo doon na punto. Magkapapel siya. Ganon. Kaya doon ngayon, kung may dumating man sa akin ngayon na bago, gusto ko iklarado. Unang-una pa lang may lista ako. Kung hindi mo gusto itong worth ko, correct. Dapat may ano ka. Yung parang nag-a-apply. Yes. Meron kang qualification. Yes. May qualification na dong. Ayoko kung na ano yung mga gusto yung standard mo. dong. Oh, standard mo. Ganon. Kasi hindi naman ako hindi naman ako na may ako talaga sa buhay ko. Ang punto kasi ni Evelyn, guys, dapat yung kung may manliligaw man sa kanya, unang-una tanggapin yung mga anak niya, at saka may future sila. Yeah. Hindi yung wala lang, yung gaya ng dati, pag tinatanong niya kung anong magiging future nila, wala. Walang plano. Yeah. Di ba? O, inom ka muna. Ano yan? Iced tea yan. Iced tea pala, kala ko wine. Prost dong, for the new life. Oh. New life began to wonder. So, member na si Evelyn ng gaya ko, single. Sarap. Fresh. So, ano na tayo ngayon? So, yun. Ano yung mensahe mo bago tayo magpaalam? Ano yung mensahe mo sa mga taong kagaya mo na ngayon na naranasan yung nangyayari sa'yo na hindi mo inakala? Ang ipapayo ko lang sa mga taong nagmamahal or yung mga taong nahihirapan na alam ko na hindi lang ako ang nahihirapan ngayon dong. Sa buong mundo. Sa buong mundo, maraming nahihirapan pero walang naglalakas loob dong. Nagawin to kung anong maging solusyon. Unang-unang ko doon ang pagdadasal dong. Because the prayer can solve everything what you want. Hindi man directly pero always I say, nasa tamang pagkakataon, nasa tamang lugar, at nasa tamang tao. Oo. The right time. Normally kasi nangyayari, sa mga nangyayari sa'yo, normally sa atin sa Pinas, meron ganyan. Minsan, tinatry nila na magkaayos pa din kasi ayaw nila magiging broken family. Yeah. Pero sa palagay mo, ang nangyari kasi sa'yo, mahirap. Iba yung sitwasyon. Siguro dong, kung hindi naman sa personal na pangyayari, no? Kung hindi umabot sa mga anak mo, hindi umabot sa mga personal talaga na bagay dong, walang sexuality sa mga anak mo, siguro mapapatawad ko pa dong. Oo. Pero pag umabot na doon, wag nyo nang antayin pa na makipagbalikan ulit. Tapos pagkatapos ng problema doon, katapos solusyonan mo, babalik ka na naman ulit. Wag mo nang gawin kasi kung anong pinaranas sa'yo, babalik-balikan yun. Babalik-balikan yun. Kasi naisip ko yan dong Tuwing pinapatawad ko siya, nung unang pagkakataon,
Akala ko, ilang buwan lang, okay na kami. Akala ko yun na dong. Yung nagtatrust ka na maulit. Pero yung pangalawa, yun na naman ang nangyayari. Pero pinapatawad mo na naman. Hanggang naging pangatlo, naging pang-apat, hanggang naging worse na yun dong. Kasi kung anong ginagawa nila sa una, wala nang stop yun dong. Patuloy nilang gagawin. Hanggang na maging ano ka doon, na ano ba yun dong, yung parang okay lang sa'yo kung anong gawin sa'yo. Dadating yun na punto eh. Ganon yun dong. Kaya kung sa inyo man nangyayari ng ganitong buhay, siguro ngayon pa lang bigyan nyo na ng aksyon. Kasi hindi na sila mag-i-stop. Hindi dong. Hindi na sila mag-i-stop. Kasi ganon na sila. Patuloy nilang gagawin yun. Pero magdasal lang kayo. Yun ang pinaka-ano ko talaga, yung pinaka-advice ko sa lahat. The prayer is the power. And the prayer is the solution for everything. Kahit anong problema niyo. Whatever tragedy, whatever problem, the prayer can solve everything. Correct. Yun lang. Ayan. So guys, narinig niyo na po yung problema ni Evelyn sa ngayon. Pero sana guys, ipagdasal natin siya na magiging okay ang kanyang kalagayan, lalo na sa tatahakin niya ngayon na pagsubok sa buhay. Kasi hindi basta-basta itong nangyayari kay Evelyn. Oo. So, maraming salamat po sa inyong panonood. At least na ano niyo yung ano ni Evelyn ba? Yeah. Yung pangyayari na explain niya sa'yo. Hindi rin natin pwede na makuha na ng panig yung sa kabila. Dahil una-una guys, ibang lahi yon. At saka wala tayong kontak. Yeah. So yun. At saka ngayon pinaghahanap siya dong ng mga pulis. Oh. Kaya tinawagan din ako kanina ng mga pulis na hindi daw mahanap ang asawa ko. Kaya ang ginawa ng mga pulis is kinuha yung number. Kung tinatanong nila ako kung nasaan, sabi ko wala akong alam kung nasaan siya kasi nung na-place na sinabi niya sa akin, nandun yung kapatid niya yun. Pero ngayon, parang hindi ata alam ng pamilya ko anong nangyayari. Kaya pinupuntahan talaga ako ng pamilya dito. Pero ako... Ay, hindi alam ng pamilya niya? Hindi alam ng pamilya niya kung anong nangyayari sa kapatid niya. So, ang ano naman ngayon na natatakot ako dong kasi yung mga pamilya napupunta dito dong. So, yun ang pinakamahirap sa akin na sitwasyon ngayon kasi alam ko magre-rebuild sila. Magre-revenge sila sa akin. Ang nahihirapan ako ngayon dong na kahit nasettle ko na yung sa school, nasettle ko na yung sa DSWD, nasettle ko na sa mga pulis, nasettle ko na sa hukom dong. Pero alam mo yung mga tao pag nagre-rebuild, wala silang pakialam sa mga tao kahit sino pang tumulong. Nakakatakot. Magre-rebuild sila hindi sa hindi sa akin sa mga anak ko dong. Oh, yun. Siyempre, si Evelyn, walang lalaki dito na maano talaga, yung puro mga babae dito, maliit pa lang yung kasama mo. Siyempre, baka may maglakad sa labas, yung ganon. Okay lang kung araw. Kaya, huwag kayo basta-basta mag-open pag may Kaya nga dong, kasi dumating yung time na yun, nung isang araw lang dong, this week lang, dumating yung time. Akala ko kasi, yung anak ko kasi nasa labas dong at this time. Akala ko siya yung nag-ring the bell. Yung pala, yung kapatid pala ng asawa ko dong. Tapos bakit mo tinawag na asawa? Hindi mo naman kayo kasal. Kasi nga, ganun yung pag nagpa 5 years na kayo, kinasal kami sa sa Pakistan dong. Ay, kinasal kayo doon? Oo, kinasal, hindi sa Pakistan, pero sa Pakistan na ceremony. So para sa kanila sa akin, asawa kasi yun dong Kahit hindi kayo registered, basta na ikasal kayo sa ceremony na yun. Ganun yun. Pala. Kaya yun. Tapos dumating dong yung kapatid niya dito. Ako naman, hindi ko binuksan ang door. Kasi, nagblablas na ako noon doon, naninervous ako. Siyempre, nandito yung mga anak ko, tapos yung anak ko nasa taas pa. Kinabahan pa naman ako, guys. Aalis pa ako, uuwi pa mamaya ako lang mag-isa. Baka may tao sa labas. Ay, ginawa ko doon. Tapos, alam mo yung ganon na, pupunta dito yung pamilya mo, di mo alam kung ang gagawin. May mga anak ka dito. Pag makita pa niya na ang nila. Pumasok. Good side ang dong, ang thankful ako na hindi talaga nabuksan yung door. Linos ko agad. Kasi ilang step na lang. Dyan? Oo. Ilang step na lang nandito na sa door ko. Tapos after? Nung kinulos ko ang door, nag-ring pa dong hanggang apat na bisis. Tapos ang ginawa ko is
nag-ano talaga ako sa family help ko dong, tumawag ako. Tapos sabi ng family help ko, don't make panic, sabi niya, tawagan mong pulis. Tapos after doon, hindi ako makatawag ng pulis kasi gusto kong tawagan yung anak ko sa taas. Nandun siya sa taas, dong, yung anak ko. So hindi ko alam kung pupuntahan nila sa taas. Sabi ko sa anak ko, dapat nag-lock siya lagi. walang lock doon kasi nawawala nga yung lock doon. Diyos Sa ko. kwarto dong. Ang naano ko doon, na-nervous ako doon kasi sabi ko sa anak ko, magtago ka kung saan dapat mo magtago. So ngayon, wag mo na siya sa taas. Hindi na siya pwede sa taas dong. Nagpunta lang siya doon kasi she want to rest a little bit. At saka dito ano pa na naman lang yun, hindi pa naman yun 8 o'clock, 6 o'clock pa lang yun at evening. Dito lang evening. siya sa Oo. taas. Alam mo dong, at this time, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Yung isang anak ko nasa labas pa. Pauwi pa lang yun. Tapos nagkabanggaan sila ng kapatid ng ni Ali. Nagkaano sila. Sabi pa niya, can you please open the door? Sabi niya sa anak ko, sabi naman ni Luis, oo, I will open the door. Alam mo yun dong, sabi ko, bakit sinabi mo na oo? Sabi niya, Mama, I am afraid to say no. Doon ako nahihirapan dong. Gusto niya makipag-usap sa'yo? Oo, sabi niya. Tapos nag-text yung isang kaibigan niya na, Lynn, please explain us what's going on really. I want to know the truth. Pero alam nila ba yung pangyayari? Siguro, dong, alam na nila. Kasi hindi naman sila pupunta dito kung anong nangyayari eh. Siguro, sinabi ng kapatid niya na puntahan mo yung asawa ko doon na baka ikaw maniwala sa'yo na wala siyang kinalaman ganon. Kaya pinapupunta dito yung kapatid niya kasi ganon siya eh. Pag nag-aaway kami, pinapupunta lang niya yung kapatid dito para maging okay kami. Every time na mag-aaway siguro kami. niya magiging okay pa. Akala niya siguro yung last time na ngayon na pinaalis ko yung si Ali. Akala siguro niya pupunta dito yung kapatid niya, magiging okay kami. Dala niya lahat ng mga gamit niya? Hindi pa, nandito pa yung lahat. Pero pupunta yan dito kasama yung mga pulis. Hindi siya pwedeng pumunta dito nang hindi kasama yung mga pulis. Eh, paano yan ko? Hindi na yun magtatago ngayon? Hindi yun magtatago? Di ko nga alam kasi dong kasi hinahanap niya kanina yung mga pulis sa akin eh. Hinahanap ka ng mga pulis sa akin kung saan daw siya. Saan siya, hindi daw So, nila ano mahanap. mangyayari ngayon after 10 days? After 10 days na ngayon, wala na. Yung na siya, yung 6 month na siyang verboten. Yung distance na sa amin, 20 meters away from us, na hindi siya pwedeng makalapit sa mga bata. Hindi siya pwedeng makalapit sa school, hindi siya pwedeng masundo ng mga bata. Never. So, alam na ng school? Alam na lahat ng mga school. Alam ng kindergarten, alam ng school, alam ng DHWD, alam yun ng hukom, ng mga doon, ng court, alam ng court, at alam yun ng mga pulis. Lahat-lahat. Ganito guys sa Germany, ganito ka importante ang mga bata at saka kapakanan ng mga babae. Dito sa Germany. Inaano talaga pag may mangyayari talaga, marami talaga ang sasalo sa kanila. May tinatawag din dito kung binugbog ka, Frauenhaus. Meron din dito. Woman shelter. Oo, tapos yung Jugendamt para sa mga bata. DSWD. Oo. Grabe talaga dito guys, kaya aware talaga ang mga dito talaga, talaga ang mga bata at mga babae. Yung nila, anong tawag doon? Yung kapakanan ninyo. Oo. Number 1. Woman and the child. Ganun dito. Yun ang pinakakaano talaga dito. Pero depende yan dong kung ang babae din ay abusive sa lalaki. So nandun din sila sa sa mga lalaki din doon. Dong hindi lang sa mga babae dong dito. Pantay sila dong. Kunyari ang mga babae abusive sa lalaki. May karapatan din ang mga lalaki na ng Frauen, yung mga man's shelter. Meron din dito meron man's shelter. Yes, may man's shelter. Binubugbog ka ng asawang babae o yung nagda-drugs yung babae dong. Pero bihira lang ganun. Bihira lang yung ganun. Pero meron din dito, in a 5%, 10% nangyayari yun dun. Kaya yung nangyayari kasi dong, napupunta yung mga bata sa tatay. Hindi lang sa woman dong. Pero much more ang kasi nung nangyayari ito sa Germany na ang mga babae talaga yung talunan. Ganun dito. Kasi may mga kaibigan din ako dong na mga lalaki, mga single father na sa kanila yung mga anak. Tapos yung mga babae, mga drugs, mga ganyan. Tapos yung nambubugbog sa kanila, binubugbog sila. So nagkakaroon ng ng different or balance. Ganon. Pero ang mga bata dito, talaga? Pero yung mga bata talaga dito, pinaka-priority. Pinaka-priority. Kahit anong mangyari dong sa batas.
the children is the priority in Europe. Siguro kahit naman saan hindi lang sa Europe dong. Kahit sa Pilipinas. Oh, sa atin din, sa Oo. Pilipinas. 'Di ba? Siguro in whole world, pag dumating na sa punto dong sa mga bata, it will never be sorry. Oh. Ayan. So, ayan guys, maraming salamat sa inyong panonood ngayon sa ano ni Evelyn, sa istorya ng kanyang buhay. First time ko ba to na, first time ata kita na interview about sa Buhay ko. buhay mo, no? Yeah. Ayan. Katapos ng Pilipinas doon after 11 years dong. Ito yung first time mo na mag-open up ako sa buhay ko. Ayan. Magpakatatag ka lang, strong ka lang. Alam ko naman yung strong ka. Kinakailangan At dong, saka, kailangan strong ako. Nasanay ka na. So, Sa ngayon, sobrang sakit, nasanay na ako sa puro na lang sakit. focus na ka na lang sa mga bata. Mm. Ang ganyang makikita pa, pero yung iba talaga pag mag-focus ko sa mga anak mo, ganun. Iba. Yung parang instead na mag-love ka sa iba, doon mo lang ibuhos lahat ng mo, Attention. mga anak, attention mo sa mga anak mo. Yun. Tsaka hindi lang dondong kasi hindi lang yung hands-on ko ako sa mga bata. Nagtatrabaho din ako, nag-aaral din ako dong. Alam mo, yung para sa akin, para akong naging multiple Nabugbog Alam mo yung yun? Parang multiple na yung buhay ko na mag-aaral ka pa, may mga anak ka pang 4, Tapos magtrabaho pa. magtrabaho ka pa. Yung parang, kailangan ko pa ng asawa dong. Wag na. Sagabal lang yan. Diyos. Minsan naiisip ko, may asawa nga ako, pero I don't feel na may asawa ako Kasi akin lang lahat. Kasi sabi nga nila dong, pag mahanap mo daw yung totoong lalaki para sa'yo, you will change as a feminine dong. Kasi pag hindi mo nahanap yung lalaki doon, you will be a masculine. At tama yun. At totoo yun dong. Tama. Kasi pag mahanap mo na yun, yung parang, I can rest by myself. Ayan. So, ayun guys. Dito po magtapos ang aming vlog ngayong araw kasi mag-dinner na kami. Magdi-dinner na po kami. O yung mga bata. Oo. Matutulog. May mga mga bata May bukas. pasok pa bukas. At saka inano lang talaga namin kasi mamaya pagkakain na kami, wala na kaming mga makeup. Matatanggal yung mga lipstick namin. And guys, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating vlog kasama si Evelyn. At saka, di ba may ka YouTube? Evelyn's vlog. Evelyn's vlog na hindi na Yeah. waray-waray, no? Ay, hindi na wala. Okay, Evelyn's vlog. vlog na, guys. So, ayun. Thank you so much, Evelyn, sa inyong pagpa-unlock ng interview. At mag-ingat kayo lagi dito sa bahay. Huwag magbukas ng basta-basta. Dapat sabihin mo sa kanila, lalo sa mga bata. Yeah. At salamat dong sa pagbisita sa akin na kahit papano, kahit maraming tragedy sa buhay ko, pero naibsa ng konti. naibsa ng konti, na open up. Pag may time ako, lagi ako magpunta dito. Oo. At salamat dong sa pagbisita mo. I am too much thankful. Ayan guys, ito pa rin po ang Dong Vlogs. Dong Vlogs, thank you so Ingat. much. Bye-bye. Choose. Good morning. Salamat, Evelyn.